Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso. Ako po si Clara at maligayang pagbabalik sa Kilig Zone. Sa bawat kwento, may pusong nasasaktan, may pusong nagmamahal, at may pusong natututong magpatawad. Sabi nila, ang pinakamasakit na talikod ay hindi mula sa kaaway, kundi mula sa mga taong pinag-alayan mo ng iyong buong buhay. Paano kung ang mismong mga anak na iyong pinalaki ang siyang magiging dahilan ng iyong pagguho? Halina't pakinggan natin ang kwento ni na Nestor at Elia. Ayan, tapos na ang transaksyon. Ang malamig na boses ni Marites ay tumama sa tenga ni Elia. Nakatitig lang siya sa pirma ng kanyang asawang si Nestor sa ibabaw ng papel, sa tabi ng sarili niyang pangalan na nanginginig niyang isinulat kanina lang. Anong transaksyon, anak? Tanong ni Elia. Ang boses niya ay mahina at naguguluhan. Ngumisi si Marites, ang manugang niya. Isang nanggisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag mo akong tawaging anak. Mga salita ay parang matatalim na bubog na tumusok sa pandinig ni Elia. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Nestor sa tabi niya. Kanina lang, ang akala nila ay isa itong pag-asa. Isang pirma para sa puhunan ng negosyo ni Mateo, ang kanilang panganay. Isang pirma para sa pangakong mas maginhawang buhay. Para ito sa kinabukasan ninyo, sabi ni Mateo sa kanila kanina, habang inilalatag ang mga dokumento. Ngayon, ang mukha ng kanyang anak ay walang emosyon, parang isang estranghero. Mateo, anak, anong ibig sabihin ni Marites? Nagmakaawa si Nestor. Ang tingin ay nakatuon sa kanyang panganay. Tumayo si Mateo mula sa pagkakaupo. Hindi niya tinignan ng ama. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang polo. Simple lang, tay. Ituring niyo na lang bayad sa lahat ng ginawa niyo noon ang bahay at lupa na to. Parang may bumagsak na yelo sa sikmura ni Elia. Pero para sa inyo ang lahat ng ito. Halos pabulong na, sabi niya. Ang bahay na ito, ang lupang binili namin sa burol, lahat yan para sa inyong magkakapatid. Doon na lumingon si Mateo. At sa mga mata niya, walang bakas ng pagmamahal, tanging pagkainis at lamig. Hindi namin hiningi iyan. Obligasyon niyo yon, sabi niya. At ngayon, tapos na. Wala na kaming utang sa inyo. Wala na kaming utang sa inyo. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa loob ng bahay na itinayo nila ni Nestor mula sa kanilang pawis. Sa bawat pako, bawat tabla, may kwento ng sakripisyo. Ngayon, lahat ng yon ay binura ng isang pangungusap. Tumayo ka, Marites, utos ni Mateo. Inilibot niya ang tingin sa sala na para bang sinusukat na ito para sa mga bagong muebles. Isakay niyo na sila. Dalawang lalaking hindi nila kilala ang pumasok mula sa pinto. Walang salitang hinawakan sila sa braso. Saan niyo kami dadalhin, Mateo? Sigaw ni Nestor. Sinusubukang pumiglas, ngunit ang kanyang lakas ay wala na. Kinain na ng edad at ng sakit sa puso. Anak, maawa ka. Umiiyak na si Elia. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pero hindi na sila pinakinggan. Kinaladkad sila palabas ng sarili nilang tahanan, palabas sa bakuran, kung saan nila tinuruan magbisikleta ang kanilang mga anak. Isinakay sila sa isang van na walang marka. Sa loob, walang nagsasalita. Si Elia ay nakasandal sa balikat ni Nestor. Ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak at sa takot. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang daan ay pamilyar. Ito ang daan papunta sa maliit na lupain na binili nila sa paanan ng bundok. Ang lupang pinangakuan nila sa mga anak na pagtatayuan nila ng mga bahay balang araw. Ang lupang pangako. Huminto ang van sa isang madamong bahagi sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto. Baba, utos ng isa sa mga lalaki. Itinulak sila palabas. Ang hangin ay biglang lumamig, nagbabadya ng paparating na ulan. Sa gitna ng pagkasindak,
Isang bagay lang ang mahigpit na niyakap ni Elia. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy, ang tanging bagay na nadampot niya bago sila kinaladkad. Bumaba si Marites mula sa passenger seat. May inihagis siya sa kanilang paanan. Isang nakarolyong tent na mukhang manipis at ilang bote ng tubig. Ayan, sabi niya, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Dito ang bago ninyong paraiso. Mag-enjoy kayo. Sumakay siya pabalik sa van. Tumingin si Elia sa huling pagkakataon kay Mateo na nasa driver's seat. Nakatingin ito diretso sa daan ni hindi sila sinulyapan. Umarangkada ang sasakyan, iniwan sila sa alikabok at sa papalapit na dilim. Pinanood nila ang pulang ilaw sa likod ng van hanggang sa maglaho ito sa isang kurbada. Naiwan silang dalawa. Tanging ang ugong ng hangin at ang tibok ng kanilang mga durog na puso ang maririnig. Isang kulog ang dumagundong sa malayo. At kasabay nito, isang malamig na patak ng ulan ang tumama sa noo ni Elia. Tumingin siya sa kanyang asawa, sa lalaking kasama niya sa hirap at ginhawa sa loob ng 50 taon. At doon, sa ilalim ng paparating na unos, nakita ni Elia ang asawa na biglang napahawak sa dibdib. Bumagsak ang mga tuhod nito sa lupa at ang paghinga niya, hirap at pautal-utal. "Nestor! Nestor, mahal ko!" Ang sigaw ni Elia ay sinakmal ng unang bugso ng malakas na hangin. Binuhat niya ang ulo ng asawa, ipinatong sa kanyang kandungan. Ang mukha ni Nestor ay maputla. Ang mga labi ay nagsisimula ng mangitim sa lamig. Ang paghinga nito ay mababaw at hirap. Bumuhos ang ulan. Malakas, mabilis. Kinakailangan nilang makahanap ng masisilungan. Kailangan. Sa nanginginig na mga kamay, binitiwan ni Elia ang asawa at kinalag ang tali ng manipis na tent. Hindi pa siya nakapagtayo ng ganito sa buong buhay niya. Ang mga instructions, kung mayroon man, ay basa na at hindi mabasa. Ginawa na lang niya ang sa tingin niya ay tama. Isinusuot ang mga bakal sa mga butas ng lona. Ang mga daliri ay naninigas na sa lamig. Bawat galaw ay isang pasakit. Ang likod niya ay kumikirot. Ang mga tuhod ay nanghihina. Ngunit sa tuwing titingin siya kay Nestor na nakahiga sa basang damuhan, nakabaluktot at nanginginig, humuhugot siya ng lakas na hindi niya alam na meron pa siya. "Sandali lang, mahal ko. Sandali lang." Paulit-ulit niyang bulong na parang isang panalangin. Naitayo niya ang tent. Hindi ito perpekto, tabingi at mukhang babagsak sa isang ihip lang ng hangin. Ngunit ito na ang lahat. Inakay niya si Nestor sa loob. Inalalayan itong humiga sa malamig at mamasa-masang sahig ng lona. Niyakap niya ang asawa, sinusubukang ibigay ang kaunting init na natitira sa kanyang katawan. Ang lamig ay tumatagos sa kanilang mga damit hanggang sa buto. Dito, sa loob ng basahan nilang silungan, bumalik ang mga alaala. Naalala niya ang araw na isinangla nila ang kanilang wedding rings. Graduation yon ni Mateo sa college. Kinapos sila sa pambayad ng huling tuition fee. "Sigurado ka ba rito, Elia?" tanong ni Nestor noon. Ang mga mata ay nasa singsing sa kanyang palad. "Ito na lang ang natitira sa atin." Hinawakan ni Elia ang kamay niya. Ang diploma ni Mateo ang tunay na kayamanan, Nestor. Papel lang ang mga ito. Ngumiti sila sa isa't isa, puno ng pag-asa. At nang iabot ni Mateo ang kanyang diploma, umiiyak itong yumakap sa kanila. "Para po sa inyo to. Next time, babawi po ako." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Elia ngayon. Ang pangakong yon ay tinangay na rin ng hangin kasama ng ulan. Humampas ang malakas na hangin sa tent at isang bahagi ng lona malapit sa zipper ay napunit. Pumasok ang lamig at ambon. Kinuha ni Elia ang panyong nakatali sa kanyang leeg at sinubukang ibara ang butas, ngunit walang saysay. Ang punit na yon ay nagpaalala sa kanya ng isa pang gabi. Maraming taon na ang nakalipas. Umuwing umiiyak ang bunso nilang si Lenny
dahil napunit ang paborito nitong bestida. Gabi na at pagod na si Elia sa paglalabada, ngunit kinuha niya ang karayom at sinulid. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na gasera, tinahin niya ang damit hanggang madaling araw, tinitiis ang pananakit ng mga mata para lang maisuot ito ni Lenny sa eskwela kinabukasan. Ang tuwa sa mukha ng anak niya nang makita ang damit na buo na ulit. Iyon ang bayad sa lahat ng kanyang pagod. Mga anak ko, hikbi ni Elia sa dibdib ni Nestor. Saan kami nagkulang? Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Nestor. Hinawakan niya ito. Para siyang humahawak sa yelo. Walang-wala ng init. Sa desperasyon, kinuha ni Elia ang sarili niyang manipis na shawl, ang tanging natitirang tuyong saplot sa kanya, at ibinalot ito sa mga kamay ni Nestor. Hinaplos niya ang mga ito, sinubukang hipan para uminit. Nestor, naalala mo ba noong una tayong magkita sa fiesta? Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Napakatorpe mo noon, hindi mo ako maisayaw. Sinimulan niyang ikwento ang kanilang kabataan, ang kanilang unang sayaw, ang harana sa ilalim ng puno ng mangga, ang pangako nila sa isa't isa sa harap ng dambana. Sinabi niya ang lahat para lang marinig ang sarili niyang boses, para lang manatiling gising sila pareho, para labanan ang lamig na unti-unting lumalamon sa kanila. Sa gitna ng kanyang pagkukwento, sa isang siwang ng tent, may naaninag siyang isang malamlam na ilaw sa malayuan. Isang kislap lang, parang ilaw mula sa isang bahay sa kabilang burol. Pag-asa ba yon? O namamalikmata lang siya dahil sa gutom at pagod? Nestor, may ilaw. Sabi niya, sinusubukang bumangon. Ngunit bago pa niya magawa, isang nakabibinging tunog ang kanilang narinig. Ang tunog ng nababaling kahoy. Ang pangunahing poste ng tent ay sumuko sa lakas ng hangin. Sa isang iglap, ang buong lona ay bumagsak sa kanila. Ang dilim ay biglaan. Ang bigat ng basang tela ay dumagan sa kanila, pinipigilan ang kanilang paghinga. Nawala ang ilaw, nawala ang lahat. Tanging ang lamig, ang dilim, at ang pakiramdam na nilalamon sila ng lupa. Kinabukasan, ang katahimikan ay halos kasing bigat ng nagdaang unos. Ang hangin ay amoy basang lupa at nabuwal na mga sanga. Dito sa katahimikang ito, naglalakad si Angel. Ang kanyang phone ay nakasteady sa isang maliit na gimbal, kinukunan ng mga epekto ng bagyo. As you can see, guys, sabi niya sa camera, ang boses ay pilit pinapasigla. Malaki ang pinsalang iniwan ng bagyong si Berto. Pero ang Pinoy, di ba? Resilient. Ngunit sa likod ng camera, isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Resilient. Madaling sabihin. Ang totoo, kailangan niya ng magandang content. Ang kanyang vlog, ang Angel's Adventures, ay ilang buwan ng halos walang views. Ito ang huling barahan niya, ang umuwi sa probinsya at umasang makahanap ng isang kwentong papatok. Habang kinukunan ng isang puno ng saging na nakahandusay sa lupa, may pumukaw sa kanyang atensyon. Sa gitna ng bukid, may isang tumpok ng maitim na lona. Mukha itong basura na tinangay lang ng hangin. Ngunit may kakaiba. May hugis. Umangat ang kilay niya. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kamera ay nakababa na sa kanyang tabi. Bawat hakbang sa putik ay parang may bigat. Hello, tawag niya. Hindi sigurado kung bakit. May tao ba dyan? Walang sagot. Nang nasa harapan na siya ng tumpok, yumuko siya. Kinuha niya ang isang dulo ng basang lona at dahan-dahang itinaas. Ang hininga niya ay biglang nanikip sa kanyang lalamunan. Dalawang matanda, nakabaluktot, magkayakap. Ang kanilang mga mukha ay kasing putla ng abo. Ang mga balat ay kulubot dahil sa lamig. Sa unang tingin, inakala niyang mga bangkay na sila. Ngunit nakita niya ito. Isang bahagyang paggalaw sa dibdib ng babae. Isang mababaw,
Halos hindi mapansing paghinga. Buhay sila. Sa isang iglap, ang vlogger sa isip ni Angel ay naglaho. Ang natira ay ang tao. Mabilis niyang kinapa ang pulso ng matandang lalaki. Mahina. Napakabilis. Lolo? Lola? Gising po. Sabi niya, tinatapik-tapik ang kanilang mga pisngi. Ang babae, si Elia, ang unang nagmulat ng mata. Ang mga mata niya ay malabo at puno ng pagkalito, bago napalitan ng takot nang makita ang isang estranghero. Huwag po kayong matakot, mahinahong sabi ni Angel. Ako po si Angel, tutulungan ko po kayo. Napansin ni Angel ang panginginig ng buong katawan ni Elia. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Angel ang kanyang mamahaling waterproof jacket, ang nag-iisang magandang jacket na pag-aari niya, at maingat na ipinatong sa ibabaw ni Elia. Sino? Sino po ang gumawa nito sa inyo? Hindi napigilang itanong ni Angel. Ang tanging sagot ni Elia ay isang hikbi. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga mata, humahalo sa putik sa kanyang mukha. Hindi niya kayang magsalita. Bakit parang meron siyang pinoprotektahan? Alam ni Angel na kailangan niyang mailayo ang mga ito dito. Mabilis. Sa tulong niya, dahan-dahan niyang itinayo ang dalawa. Sila ay nanghihina. Halos hindi makatayo sa sariling mga paa. Inakay niya sila. Ang mga braso ng mga matanda ay nakaakbay sa kanyang balikat. Habang binabagtas nila ang maputik na daan pabalik sa maliit na kwartong inuupahan niya sa bayan. Ang kwarto ay simple lang, isang kama, isang maliit na mesa, at isang dikuryenteng kalan. Pinaupo niya sila sa kama, binigyan ng mga tuyong damit, isang maluwag na t-shirt at pajama pants niya, at ipinagluto ng mainit na sabaw. Si Nestor ay halos tulog pa rin. Paminsan-minsan ay bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Si Elia naman ay tahimik lang na umiinom ng sabaw. Ang mga mata ay hindi humihiwalay sa maliit na baul na kahoy na mahigpit pa ring hawak-hawak niya. Nang gabi ring iyon, habang si Nestor ay mahimbing na, natutulog dahil sa pagod at lagnat, umupo si Angel sa sahig sa tabi ng kama kung nasaan si Elia. Salamat, Iha. Bulong ni Elia, ang boses ay paos. Magpahinga na po kayo, nanay. Sagot ni Angel, ang salitang nanay ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. Tinitigan siya ni Elia na para bang sinusuri ang kanyang puso. At sa nakita, tila nagtiwala ito. Dahan-dahan, sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Elia ang takip ng baul na kahoy. Sa loob, may mga lumang medalya, isang pares ng sapatos ng sanggol na sira-sira na, at iba pang maliliit na alaala. Ngunit ang kinuha ni Elia ay isang litrato na kupas na. Inabot niya ito kay Angel. Nasa litrato ang isang masayang pamilya. Isang batang Nestor at Elia. At sa pagitan nila ay 4 na batang nakangiti ng malapad. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa saya. Isang batang lalaki na pinakamatanda, 2 mas bata pang lalaki, at isang maliit na babae. Tumingala si Angel mula sa litrato at tumingin kay Elia. Ang mga mata ng matanda ay nakatitig sa larawan, puno ng pagmamahal na may kahalong matinding sakit. Mga anak ko. Ang 2 salitang iyon ay binigkas ni Elia na parang isang panalangin at isang sumpa ng sabay. Ibinalik niya ang tingin kay Angel. At sa sandaling iyon, ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Sila po ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Angel. Sila po ba ang... Hindi niya matapos ang sasabihin. Tumango si Elia at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama mismo sa mukha ng batang lalaki sa litrato. Ang panganay. Nakatitig si Angel sa litrato. Pagkatapos ay sa namumugtong mga mata ni Elia. Ang koneksyon ay malinaw at nakapangingilabot. Ang mga batang masaya sa lumang larawan at ang mga halimaw na nag-iwan sa kanila sa gitna ng unos ay iisa.
Umupo si Angel sa sahig, sa paanan ni Elia, hindi para mag-interview, kundi para makinig. Paano po, paano po nagsimula ang lahat? Tanong niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Huminga ng malalim si Elia na para bang naghahanda siyang muling sisirin ang isang madilim na dagat ng alaala. Ikinuwento niya ang pagdating ni Mateo at Marites, 2 linggo na ang nakalipas. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga yakap. Dala nila ang isang kahon ng prutas at ang pangako ng isang magandang balita. Sabi ni Mateo, para daw sa negosyo, isang malaking puhunan. Nagsimulang tumulo muli ang luha ni Elia. Kailangan lang daw i-collateral ang bahay at lupa para ma-approve ng bangko. Pansamantala lang daw. Ikinuwento niya kung paano sila naniwala. Paanong hindi. Si Mateo, ang kanilang panganay, ang unang nagbigay sa kanila ng karangalan, ang pinagbuhusan nila ng lahat. Napakasaya namin ni Nestor. Sabi namin, sa wakas, aangat na rin ang buhay ng anak natin, patuloy ni Elia. Pumirma kami, walang pag-aalinlangan, dahil para sa amin, ang pirma na yon ay pirma para sa kinabukasan nila. Habang nagsasalita si Elia, may kung anong umudyok kay Angel. Maingat at walang tunog, kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang voice recorder app, hindi para sa vlog, hindi para sa views. Ito ay dahil alam niyang ang kwentong ito ay kailangang marinig, kailangang maitala. Ikinwento ni Elia ang araw ng pirmahan, ang pagbabago sa kilos ni Marites, ang unti-unting panlalamig sa mga mata ni Mateo. At ang huling mga salita, wala na kaming utang sa inyo. Ang bawat salita ni Elia ay isang patalim. Sa gitna ng kanyang pagkukwento, gumalaw si Nestor sa kama. Nagmulat ito ng mata, malabo pa ang tingin. Nakita niya si Angel na nakaupo sa sahig, nakikinig ng buong atensyon sa kanyang asawa. Nakita niya ang pag-aalaga sa mga mata ng dalaga. Hindi nagsalita si Nestor, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay ng bahagya at marahang tumango kay Angel. Isang tango ng pasasalamat, isang tango ng pagtitiwala. Bago muling ipinikit ang mga mata at bumalik sa pagtulog, nakita yon ni Angel at naramdaman niya ang bigat ng tiwalang yon. Ang bunso po ninyo, si Lenny? Tanong ni Angel. Naalala ang maliit na babae sa litrato. Nag-iba ang mukha ni Elia, isang bahid ng kalituhan. Si Lenny. Nandoon siya. Nasa likod lang. Hindi siya nagsalita. Pero nakita ko sa mga mata niya. Hindi siya makatingin ng diretso sa amin. Parang ayaw niya sa nangyayari. Pero wala siyang lakas para tumutol. Nang matapos ang kwento, ang katahimikan sa kwarto ay nabasag lang ng mahinang paghikbi ni Elia. Kinuha niya mula sa baul ang isang lukot na papel, isang kopya ng dokumentong pinirmahan nila, isang deed of absolute sale, hindi isang collateral agreement. Ibinigay niya ito kay Angel. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Elia, hindi makatulog si Angel. Umupo siya sa maliit na mesa. Nasa harapan niya ang lahat. Ang telepono na naglalaman ng nakarecord na tinig ng isang nasirang ina. Ang kopya ng dokumento, ang itim sa puting katibayan ng panloloko. Binuksan niya ang kanyang laptop, nag-log in sa kanyang vlog channel. Gumawa siya ng bagong entry. Ang cursor ay kumukurap sa isang blankong pahina. Pinakinggan niya ang isang bahagi ng recording. Ang boses ni Elia, basag at puno ng sakit. Ang bahay na ito, ang lupang binili namin sa burol. Lahat yan para sa inyong magkakapatid. Napapikit si Angel. Ito na ang kwentong magbabago sa lahat. Ang kwentong magbibigay sa kanya ng milyon-milyong views. Pero sa anong halaga? Handa ba siyang magsimula ng isang digmaan? Handa ba siyang sirain ang isang pamilya kahit gaano pa ito kasama? Ang daliri niya ay gumalaw patungo sa mousepad. Isang click na lang, isang upload, at ang mundo ay magbabago para sa kanila.
Ang daliri niya ay nanatili, nakatitig sa isang salita sa screen, upload. Ang daliri ni Angel ay nanatiling nakabitin sa ibabaw ng salitang upload. Ang isip niya ay isang battlefield. Ang vlogger sa kanya ay sumisigaw ng, "Gawin mo na!" Habang ang puso niya ay bumubulong ng mag-ingat ka. Tumingin siya sa silid. Sa mahinang ilaw, nakita niya ang mahimbing na pagtulog ni Nestor. Ang kanyang muka ay mas payapa na ngayon. Sa kabilang banda, si Elia ay bahagyang gumalaw. Isang maliit na ungol ng pighati ang kumawala kahit sa kanyang pagtulog. Sila ang mahalaga, hindi ang views, hindi ang subscribers. Gumawa siya ng desisyon. Hindi niya basta-basta in-upload ang audio. Sa halip, sa loob ng 1 oras, maingat niyang in-edit ang video. Nagsimula ito sa kanyang mukha, walang makeup, ang mata ay seryoso. Hindi po ito adventure simula niya. Hindi po ito para sa views. Ito po ay isang kwento na kailangang marinig. Isang kwento ng sakripisyo at ng isang pagtataksil na hindi kayang arukin ng isip. Maingat niyang isinalaysay ang mga pangyayari gamit ang sarili niyang mga salita. Maingat niyang binago ang mga pangalan at nilabo ang mga mukha sa lumang litrato. Pagkatapos ay ipinasok niya ang mga piling bahagi ng audio ni Elia, ang pinakamasasakit na linya, ang mga hikbi na nagsasabi ng lahat. Ipinakita rin niya ang deed of absolute sale. Pero tinakpan ang mga sensitibong detalye. Ang pamagat ng video, iniwan sa gitna ng unos, ang kwento ni nanay at tatay. Pinindot niya ang upload at huminga siya ng malalim. Sa unang oras, mayroon itong 300 views. Karamihan ay mula sa kanyang mga tapat na followers. Ang mga komento ay puro awa at suporta. Nakakaiyak naman po, Miss Angel. Grabe ang mga anak. Ngunit pagsapit ng umaga, sumabog ito. Nagising si Angel sa walang tigil na tunog ng notifications mula sa kanyang telepono. Pagtingin niya, ang video ay mayroon ng 80,000 views at paakyat pa ito, mabilis. Ang comment section ay naging isang pader ng galit at dalamhati. Walang pusong mga anak. Sana makarma kayo. Naiyak ako para kay nanay at tatay. Paano nagagawa ng isang anak ang ganito? Saan po pwedeng mag-donate para matulungan sila? Libo-libong shares, mga reaksyon mula sa mga sikat na personalidad. Ang kwento ay may sarili ng buhay. Lumalaganap na parang apoy sa social media. Sa gitna ng libo-libong komento, isa ang pumukaw sa atensyon ni Angel. Galing ito sa isang account na may pangalang Maria of Dubai. Habang pinapanood ko to, naalala ko ang nanay at tatay ko sa probinsya. Hindi ko sila mayakap ngayon, pero sana itong maliit na tulong ko ay maramdaman nila bilang yakap mula sa akin. Kasunod ng komento, isang notification mula sa kanyang GCash ang pumasok. Isang donasyon, maliit lang, pero ito ang simula. Samantala, sa bahay na dating pag-aari ni Nestor at Elia, si Mateo at Marites ay nag-aalmusal. Ipinakita ni Marites ang video sa kanyang asawa. Tumatawa. "Tingnan mo, Tohon, may nagdadrama sa internet," sabi niya habang nag-scroll sa mga komento. "Mga keyboard warrior, akala mo kung sinong matatapang. Hayaan mo sila," sabi ni Mateo. Hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang pagkain. Walang epekto yan. Ingay lang yan sa internet. Mawawala rin yan bukas. Ngunit hindi ito nawala. Pagsapit ng tanghali, ang video ay meron ng 250,000 views at may isang komento na lumitaw mula sa isang taga-barangay nila. Teka, parang pamilyar ang kwento. At ang bahay sa background ng litrato, parang sa kanto lang namin yan ha. Biglang nanlamig si Mateo. Ang ingay sa internet ay unti-unti nang nagkakaroon ng tunog sa totoong mundo. Nang hapon ding iyon, habang nasa opisina si Mateo at sinusubukang magtrabaho na parang walang nangyari, tumunog ang kanyang telepono. Numero ng kanyang boss. "Mateo," sabi ng boses sa kabilang linya. Malamig.
Walang emosyon. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din. Yes, sir. May problema po ba? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. May video na kumakalat sa buong kumpanya. At kailangan mong ipaliwanag sa akin kung bakit kamukha mo ang lalaking tinutukoy dito. Ang pagkatanggal ni Mateo sa trabaho ay isang malaking dagok. Ngunit para kay Marites, isa lamang itong problema na kailangang ayusin. Ang tunay na giyera sa isip niya ay hindi sa opisina, kundi dito sa labas, sa mundo, kung saan siya ang reyna. Kinabukasan, sinadya niyang mag-ayos. Nagsuot siya ng magandang bestida at mamahaling sandalyas. Lumabas siya ng bahay na taas noo, dala ang bayong, handang harapin ang palengke na para bang walang nangyari. Ito ang kanyang teritoryo. Ngunit pagtapak pa lang niya sa bungad ng palengke, naramdaman niya ito, isang pagbabago sa hangin. Ang mga tindera na dati masayang bumabati sa kanya ng "Good morning, ma'am," ay biglang naging abala sa pag-aayos ng kanilang mga paninda. Ang mga dating nakikipagtsismisan sa kanya ay biglang may kausap na iba. May mga bumubulong. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata. Mga labing gumagalaw, sinusundan ng mga tinging puno ng paghusga. Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya ng diretso papunta sa pwesto ng suki niyang magmamanok. "Aling Nena, isang buong manok nga," sabi niya, inilapag ang bayong sa mesa. Si Aling Nena, nakasalukuyang naghihiwa, ay hindi tumingin sa kanya. Tinapos niya ang ginagawa bago humarap. Ang mukha ay walang ekspresyon. "Naku, pasensya na, Mama Marites. Naubusan na po. Yung huling manok, nakareserba na." Kumunot ang noo ni Marites. Nakita niya ang hilera ng mga manok sa likod ni Aling Nena. Paano namang mauubos yan ang dami pa? "Ay, bayad na po kasi yan lahat." Mabilis na sagot ng tindera bago bumaling sa ibang customer. "O Ineng, ano sayo?" Nanlaki ang mata ni Marites sa inis. Hindi na siya nakipagtalo. Padabog siyang umalis at nagpunta sa karinderya ni Aling Cedes para sana bumili ng ulam. Si Aling Cedes ang pinakamalapit na kaibigan ni Elia sa palengke. Sa kanya laging kumukuha ng gulay si Elia kapag kinakapos at pinapautang naman siya nito nang walang tanong-tanong. "Adobo?" sabi ni Marites ni hindi ngumingiti. Tumingin sa kanya si Aling Cedes. Ang mga mata nito ay malungkot. Tumingin ito sa mga kaldero ng pagkain na puno pa at umaaso. "Pasensya na," sabi ni Aling Cedes. Ang boses ay mahina ngunit matatag. "Ubos na." Doon na sumabog si Marites. "Ubos na? Lahat na lang ubos? Ano bang problema ninyong lahat dito, ha? Mga tsismosa." Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo. Lahat ng tao ay napatingin sa kanya, ngunit walang sumagot, walang kumampi. Ang nakita lang niya ay isang pader ng tahimik na paghatol. Ang kanilang pananahimik ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Marites ang bigat nito, ang hiya. Hindi ito pisikal na sakit, kundi isang bigat sa dibdib, isang init sa mukha. Ang pakiramdam na hinuhubaran ka sa harap ng lahat. Umuwi siyang walang dala. Ang puso ay nag-aapoy sa galit at kahihiyan. Pagdating niya sa bahay, nandoon na si Mateo. Nakaupo sa dilim, hindi man lang binuksan ang ilaw. "Anong nangyari?" tanong ni Marites. Hindi sumagot si Mateo. "Hindi sila nagbenta sa akin sa palengke," sumbong niya. "Lahat sila. Para akong may ketong. Nakakainis." Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang ulo. Ang mukha niya ay tila tumanda ng 10 taon. Guhong-guho. Tumayo siya, lumapit sa mesa at may inihagis na isang puting sobre. "Ano to?" tanong ni Marites. Tinitigan siya ni Mateo. Ang mga mata ay puno ng galit na hindi pa niya nakikita dati. Isang galit na nakatutok sa unang pagkakataon, hindi sa mundo, kundi sa kanya. "Sinibak ako sa trabaho,"
sabi ni Mateo. Ang boses ay mababa at puno ng pait. Kasalanan mo itong lahat. Ang pagbagsak ng pamilya ni Mateo ay kabaligtaran ng dahan-dahang pagbangon ni Nestor at Elia. Ang galit ng social media ay nagbunga ng kabutihan. Ang mga donasyon, malaki at maliit, ay dumaloy sa GCash account ni Angel. Hindi sapat para bumili ng bagong bahay, pero sapat para sa isang bagong simula. Ginamit ni Angel ang pera para umupa ng isang maliit, ngunit malinis na apartment sa kabilang bayan. Mayroon itong 2 kwarto, isang maliit na sala, at higit sa lahat, isang pinto na may matibay na kandado. Isang santuwaryo. Ang unang gabi nila, doon ay tahimik. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, kumain sila sa isang tunay na mesa. Ang ulam ay simpleng tinolang manok na niluto ni Angel. Ngunit para sa kanila, ito ay isang piging. Ang amoy ng mainit na sabaw ay pumuno sa munting espasyo, nagpalaya sa alaala ng lamig at putik. Mas masarap ka pa magluto kaysa kay Elia. Iha, biro ni Nestor na medyo bumalik na ang kulay sa mukha. Hinampas siya ng mahina ni Elia sa braso. Ikaw talaga, tumatanda ng pilyo. Tumawa sila, isang tunay na tawa. At sa tunog na yon, naramdaman ni Angel ang isang bagay na higit pa sa awa. Isang pakiramdam ng pagiging kabilang. Habang naghuhugas ng pinggan si Angel, lumapit si Nestor. Kinuha niya ang sirang electric fan sa sulok ng apartment. Saan ang mga gamit mo, anak? Aayusin ko to. Naku, Watay, huwag na po. Hayaan niyo na po iyan, sabi ni Angel. Ngunit umiling si Nestor. Sa nanginginig pa ring mga kamay, kinuha niya ang screwdriver. Trabaho ng isang ama sa bahay ang mag-ayos ng mga sira. Napangiti si Angel. Hinayaan niya ito. Habang pinapanood niya ang matanda na seryosong sinusubukang ayusin ang electric fan, naramdaman niya ang init sa kanyang puso. Ito siguro ang pakiramdam ng may tatay. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya ng mga damit, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Gusto kong tumulong. Alam ko ang totoo. Kumunot ang noo ni Angel. Sino kaya ito? Isang scammer? O isang taong nakakakilala sa kanila? Pinili niyang huwag na lang muna itong pansinin. Kinabukasan, habang nagpapahinga sila sa sala, binuksan ni Elia ang telebisyon. Naghahanap siya ng isang lumang pelikula, isang bagay na makalilibang sa kanila. Huminto siya sa isang news program at bigla, nanigas si Elia. Nasa screen ang mukha ng isang reporter at sa likod nito ay ang pamilyar na gate ng kanilang lumang bahay. Ang kwentong gumulantang sa social media, sabi ng reporter. Ngunit ayon sa panig ng mga anak, sila raw ngayon ang biktima. Biktima ng isang mapanirang kwento na gawa-gawa lamang. Lumabas sa screen si Mateo at Marites. Maayos ang kanilang pananamit. Ang mukha ni Mateo ay puno ng pag-aalala. Ang mukha ni Marites, basang-basa sa luha. Hindi po namin alam kung nasaan sila, sabi ni Marites, umiiyak sa harap ng kamera. Ang mga magulang po namin, may edad na, madaling mapaniwala. May isang masamang tao na kumidnap sa kanila at sinisiraan kami para makakuha ng pera mula sa mga donasyon. Pakiusap, nanay, tatay, kung nasaan man kayo, umuwi na kayo. Nag-aalala kami. Napatayo si Elia, nanginginig ang mga kamay na nakaturo sa telebisyon. Ang mga buwaya. Umiiyak sila ng mga luhang buwaya sa harap ng buong mundo. Ang sala ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Tanging ang boses ni Marites mula sa telebisyon ang umalingaw-ngaw, puno ng pekeng pagmamakaawa. Si Angel ang unang nakabawi sa pagkabigla. Mabilis niyang pinatay ang telebisyon na para bang ang pagpatay dito ay makapagpapatahimik din sa mga kasinungalingang binitiwan nila. Walang hiya sila. Walang hiya. Paulit-ulit na bulong ni Elia
Ang katawan ay nanginginig sa galit at sakit. Ang in-upload na video ni Angel ay biglang binaha ng mga bagong komento. Sabi na nga ba may something fishy. Kawawa naman pala yung mga anak. Biktima lang din. Sino ba yung vlogger na yan? Baka scammer talaga. Ang agos ng opinyon ng publiko, na minsan ay nasa kanilang panig, ay unti-unti nang nagbabago ng direksyon. Ang kanilang sandata, ang social media, ay siya na ring armas na ginagamit ngayon laban sa kanila. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Angel. Isang unregistered number. Sinagot niya ito nang may pag-aalinlangan. Hello? Is this Angel? Tanong ng isang formal na boses ng lalaki. Yes. Who is this? Ako si Attorney Mendoza, ang abogado ni Mr. Mateo Alfonso, sabi ng boses. I am calling to inform you na kapag hindi mo binura ang mapanirang puri mong video sa loob ng 24 na oras, mapipilitan kaming magsampa ng kasong cyber libel laban sa'yo. Nanlamig ang buong katawan ni Angel. Kaso, abogado. Ito na ang kinatatakutan niya. Isa lamang siyang vlogger na may kamera at kwento. Paano siya lalaban sa isang abogado? Pero totoo ang lahat ng sinabi ko. Mahinang sagot ni Angel. That's for the court to decide. Malamig na sagot ng abogado. The clock is ticking, Miss Angel. At ibinaba nito ang telepono. Napaupo si Angel sa silya. Ang muka ay napasabunot. Ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Takot. Naramdaman niya ang matinding takot. Tumingin siya kina Nestor at Elia. Nakita niya ang lungkot at pag-aalala sa kanilang mga mukha, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya. Dahil sa kanila, napasok siya sa gulo. Patawarin mo kami, Iha, sabi ni Nestor. Ang boses ay basag. Dinamay ka pa namin sa problema namin. Umiling si Angel. Hindi. Hindi ito ang oras para sumuko. Tumingin siya sa kanila. Hinanap ang lakas sa kanilang mga mata. At nakita niya ito. Nakita niya ang pagod. Pero nakita rin niya ang dignidad. Nakita niya ang sakit. Pero hindi ang pagsuko. Tumayo si Elia. Lumapit siya kay Angel at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay ng matanda ay kulubot at magaspang. Ngunit ang hawak nito ay puno ng init at tatag. Isang hawak na nagsasabing, nandito kami. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Angel. Ang sarili niyang mga mata ay hindi na lumuluha. Napalitan na ito ng isang bagay na mas matigas. Isang bagay na parang bakal. Huwag kang matakot, anak, sabi ni Elia. Ang boses ay kalmado at buo. Walang bahid ng pag-iyak. Ang katotohanan ng ating sandata. Ang mga salitang yon ay parang isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Nagbigay ito ng lakas kay Angel. Nagpaalala ito sa kanya kung bakit niya sinimulan ang lahat ng ito. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinitigan ang text message mula sa numerong hindi niya kilala kagabi. Gusto kong tumulong. Alam ko ang totoo. Sa nanginginig, ngunit determinadong mga daliri, pinindot niya ang reply. Nag-type siya ng isang tanong. Sino ka? Pagkatapos ay pinindot niya ang call. Nagring ito ng isang beses, 2 beses. Akala niya ay hindi na ito sasagutin. Ngunit sa ikatlong ring may sumagot. Isang mahinang hello mula sa kabilang linya. Isang boses ng babae. Isang boses na takot at nanginginig. Isang boses na pamilyar. Base sa mga kwento ni Elia. Ate Angel? Tanong ng boses, halos pabulong. Ako po si Lenny. Nagkasundo sina Angel at Lenny na magkita sa isang maliit na kapihan sa susunod na bayan, isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanila. Dumating si Lenny na nakasuot ng malaking salamin at face mask. Ang mga mata ay laging lumilingas sa paligid, puno ng takot. Salamat sa pagpunta, panimula ni Angel. Inabutan ito ng isang baso ng tubig. Nanginginig ang kamay ni Lenny habang inaabot ito. Hindi ko na kaya, Ate Angel. Gabi-gabi, hindi ako makatulog.
Ang mukha ni nanay at tatay, lagi kong nakikita. Nagsimulang magkwento si Lenny. Ang boses niya ay mahina. Pinipigilan ang paghikbi. Ikinuwento niya kung paano sila tinipon ni Marites, hindi kasama ang kanilang mga magulang. Si Marites ang utak ng lahat. Ipininta niya ang isang larawan ng kinabukasan, isang kinabukasan kung saan makukuha nila ang nararapat para sa kanila. Sabi niya, practical lang daw. Para din naman daw sa atin yon. Matanda na sila, hindi na nila kailangan ng ganun kalaking pera. Sabi ni Lenny, inuulit ang mga salita ni Marites na parang lason. Si Kuya Mateo, sunod-sunuran lang. At ang dalawa ko pang kuya natakot. Walang kumontra. At ikaw? Mahinang tanong ni Angel. Yumuko si Lenny at nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Sinubukan ko. Sabi ko, hindi tama. Pero pinagalitan nila ako. Sabi ni Marites, kung ayaw kong tumulong, manahimik na lang ako o itatakwil din nila ako. Natakot ako ate. Napakaduwag ko. Ikinuwento niya ang araw na yon. Kung paano siya tumayo lang sa isang sulok, pinapanood ang lahat. Ang puso ay parang dinudurog. Ang bawat salita ni Mateo, ang bawat ngisi ni Marites, ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Kasama ako sa kasalanan nila. Sabi niya, ang boses ay basag na. Pero nandito ka ngayon, Lenny. Sabi ni Angel. Iyon ang mahalaga. May kinuha si Lenny mula sa kanyang bag, ang kanyang cellphone. Nag-aalangan pa siya sandali bago ito iniabot kay Angel. Bago ang interview nila sa TV, sabi ni Lenny. Nag-usap sila sa sala. Akala nila tulog na ako. Pero narinig ko sila. Pinindot ni Angel ang play sa isang audio file. Ang boses ni Marites, ang unang narinig. Malinaw at matalas. Kailangan nating magmukhang biktima, Mateo. Iiyak ako. Sasabihin kong kinidnap sila ng vlogger na, yon. Maniniwala ang mga tao, lalo na yung mga tanga sa social media. Sumunod ang boses ni Mateo, pagod at iritado. Sigurado ka ba dyan? Baka lalo lang lumaki ang gulo. Ako ang bahala, sagot ni Marites. Gagawin natin silang sinungaling at tayo ang kawawa. Simple as that. Napatigil sa paghinga si Angel. Ito na. Ito ang ebidensya. Ang pruweba na pinlano ang lahat. Ang bala na kailangan nila. Tumingin siya kay Lenny na ngayon ay umiiyak ng walang tunog. Salamat, Lenny. Napakalaking tulong nito, sabi ni Angel. Bago umalis, may inilabas pa si Lenny mula sa kanyang bag. Isang maliit na kahon na papel. Pakibigay po kina nanay, sabi niya. Paborito niya yan. Binuksan ito ni Angel. Sa loob, may ilang piraso ng polvoron, maingat na nakabalot. Si nanay ang nagturo sa akin gumawa niya noong bata ako, sabi ni Lenny. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sana mapatawad niya ako. Tumayo na si Lenny para umalis. Pero bago siya makalayo, hinawakan ni Angel ang kanyang braso. Tumingin si Lenny sa kanya, ang mga mata ay puno ng tanong. Handa ka bang sabihin ito sa harap ng lahat? Ang tanong ay binitawan ni Angel. Isang tanong na hindi lang tungkol sa ebidensya, kundi tungkol sa katapangan, tungkol sa pagtubos. Nakita ni Angel ang takot sa mga mata ni Lenny. Pero sa likod ng takot, may kumislap. Isang maliit na ningas ng determinasyon. Ang taunang fiesta ng bayan ay ang pinakamalaking kaganapan sa buong taon. Ito ay panahon ng pasasalamat, parada, at pagkikita-kita ng buong komunidad. Para kina Mateo at Marites, ito ang perpektong entablado para sa kanilang huling akto. Ang pagpapakita sa lahat na sila ang tunay na biktima, ang mga anak na nag-aalala. Nagsuot sila ng puti, sumama sa prosesyon, nagbigay ng donasyon sa simbahan, bumabati sa lahat. Ang mga mukha ay puno ng pekeng kabanalan at lungkot. At ang mga tao na nalilito pa rin,
Dahil sa kanilang interview sa TV, ay nagbibigay sa kanila ng espasyo. Hindi sigurado kung ano ang paniniwalaan. Sa gitna ng plaza, may isang entablado kung saan magaganap ang programa. Nandoon ang kapitan ng barangay, ang pari, at iba pang mahahalagang tao. Umupo sina Mateo at Marites sa harap, na para bang sila ay mga panauhing pandangal. Habang nagsasalita ang kapitan, may biglang nahawing daan sa gitna ng mga tao. Pumasok si Angel. Sa likod niya, inaalalayan niya sina Nestor at Elia. Ang bulong-bulungan ay biglang huminto. Lahat ng mata ay napako sa kanila. Ang musika ay humina. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Nakita ni Mateo at Marites ang kanilang pagdating. Ang pagkagulat sa kanilang mga muka ay mabilis na napalitan ng inis. Tumayo si Marites, handa nang gumawa ng eksena. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang tao ang umakyat sa entablado mula sa gilid. Si Lenny. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang mikropono. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang mga magulang. Nanay, tatay, simula niya, ang boses ay nanginginig at lumalakas dahil sa sound system. Patawarin niyo po ako. Tumingin siya sa mga tao. Ang lahat po ng narinig ninyo, ang lahat ng nakita ninyo sa TV, kasinungalingan po iyon. Isang malakas na ano. Ang maririnig mula kay Marites, hindi pinansin ni Lenny. Nagpatuloy siya. Ang mga luha ay dumadaloy na ngayon sa kanyang mga pisngi. Ang mga magulang ko po. Sila ang biktima. At kaming mga anak nila. Kami po ang gumawa nito sa kanila. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manonood. At para po patunayan yan, sabi ni Lenny, pakinggan niyo po ito. Itinapat niya ang kanyang telepono sa mikropono at mula sa mga speakers sa buong plaza, umalingaw-ngaw ang boses ni Marites. Kailangan nating magmukhang biktima. Mateo, iiyak ako. Sasabihin kong kinidnap sila ng vlogger na yon. Ang mukha ni Marites ay namutla. Ang mukha ni Mateo ay parang binuhusan ng suka. Sinubukan nilang umalis, pero ang mga tao ay nakapalibot na sa kanila. Hindi para saktan sila, kundi para harangan ang kanilang daan. Mga matang puno ng pagkamuhi at pandidiri. Nang matapos ang recording, ibinaba ni Lenny ang telepono. Huminga siya ng malalim. Patawad, sabi niya ulit. Hindi sa mga tao, kundi kina Nestor at Elia lamang. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang tao ang dahan-dahang lumakad pasulungo, si Nestor. Umakyat siya sa entablado, hindi para kay Lenny. Naglakad siya hanggang sa makaharap niya si Mateo. Walang sampal, walang sigaw. Tinitigan lang ni Nestor ang kanyang panganay. Isang tingin na puno ng 50 taon ng pag-ibig, sakripisyo, at ngayon, isang hindi masukat na kabiguan. Sa tinging iyon, gumuho ang lahat ng natitirang depensa ni Mateo. Yumuko siya, hindi makatingin sa ama. Nang lahat ay inaasahan na si Marites ay iiyak o magmamakaawa, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Humalakhak siya, isang tawa na hindi masaya, isang tawa na puno ng pait at kabaliwan. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng mga taong humuhusga sa kanya. Oo, ginawa namin. At ano ngayon? Sigaw niya, ang boses ay matinis at basag. Amin na ang lahat, ang bahay, ang pera. Sa amin na. Ano pang magagawa niyo ha, mga tsismosa? Ang kanyang tawa ay humina at naging isang hikbi. Ngunit huli na ang lahat. Ang buong plaza ay tahimik. Sindak sa kanyang pag-amin. Sindak sa kanyang kawalan ng pagsisisi. Ang tawa ni Marites ay namatay sa hangin. Iniwan ang isang nakabibinging katahimikan. Walang sumigaw. Walang nagmura. Walang kumilos para saktan sila. May isang bagay na mas masahol pa roon ang nangyari. Ang mga tao,
na kanina'y siksikan ay dahan-dahang umatras. Sa gitna ng plaza, isang malinaw na daan ang nabuo. Isang daan na nagsisimula sa paanan ni na Mateo at Marites at nagtatapos sa labasan ng bayan. Isang pasilyo ng kahihiyan. Walang nagsalita. Ngunit ang mga mata ng lahat ay nagsasabi ng lahat. Ang mga mata ng kanilang mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kakilala. Bawat pares ng mata ay isang salamin na nagpapakita sa kanila kung ano sila. Mga traidor, mga walang utang na loob, mga basura. Si Marites, na kanina'y matapang, ay biglang nanliit. Ang bawat tingin ay parang isang sampal. Ang bawat katahimikan ay parang isang sigaw. Si Mateo, na nakayuko na, ay lalo pang napayuko. Nais na lamang nalamunin siya ng lupa. Naglakad sila. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang walang hanggan. Habang naglalakad sila sa gitna ng daan ng katahimikan, narinig nila ang mahinang pag-uusap na muling nagsisimula sa kanilang likuran. Hindi na tungkol sa kanila, kundi mga ordinaryong bagay, na parabang sila ay hangin, na parabang hindi na sila umiiral sa mundong ito. Iyon ang parusa. Hindi kulungan, hindi multa, kundi ang pagiging invisible, ang pagiging wala. Pagdating nila sa bahay na kanilang inagaw, ang katahimikan ay sumunod sa kanila. Ang bahay ay malaki at malamig, parang isang mausoleo. Bakit mo ginawa yon? Basag ni Mateo sa katahimikan. Ang boses ay walang laman. Bakit ka umamin? Humarap sa kanya si Marites. Ang mukha ay nababalot ng galit. At anong gusto mong gawin ko? Magmakaawa? Kasalanan mo to. Kung naging matigas ka lang sana. Ako pa ngayon. Sigaw ni Mateo pabalik. Ang galit ay nagsisimula nang bumalik. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Ang kasakiman mo ang nagdala sa atin dito. At sumunod ka naman na parang aso? Ganti ni Marites. Ang pag-ibig, kung meron man nito dati, ay naglaho na. Ang natira na lang ay ang pagtuturuan, ang mapait na lasa ng pagkatalo. Ang kanilang pagsasama na itinayo sa pundasyon ng kasakiman ay gumuho kasama ng kanilang dignidad. Samantala, pabalik sa plaza, ang atensyon ng mga tao ay bumaling sa pamilyang naiwan sa entablado. Lumapit ang kapitan ng barangay kina Nestor at Elia, isang lalaking may awtoridad at malaki ang katawan. Ngunit sa sandaling iyon, yumuko siya ng bahagya sa harap ng dalawang matanda. Pasensya na po kayo sa lahat, nanay, tatay, sabi niya. Ang boses ay puno ng respeto. Nagkulang po kaming lahat sa inyo. Hindi namin nakita, pero gusto ko pong malaman ninyo. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng kanyang mga kabarangay. Kayo pa rin ang puso ng barangay na ito. Ang mga tao ay tumango. May mga pumalakpak. Ang kahihiyang ipinataw kina Mateo at Marites ay napalitan ng pagmamahal at paggalang para kina Nestor at Elia. Ang kanilang karangalan ay naibalik. Hindi ng pera o ng bahay, kundi ng kanilang komunidad. Ngunit may isang eksena pang hindi tapos. Sa gitna ng lahat, si Lenny ay nanatiling nakaluhod sa entablado. Tahimik na umiiyak. Hindi siya tumayo. Naghihintay. Dahan-dahang lumapit si Elia sa kanya. Si Nestor at Angel ay nanatili sa likod. Alam na ito ay isang sandali na para lamang sa mag-ina. Tinitigan ni Elia ang kanyang bunso. Ang anak na minahal niya, binihisan, inalagaan. Ang anak na nanahimik habang sila ay tinatrato na parang hayop. Patawad po. Hikbi ni Lenny. Ang mukha ay nakasubsob sa sahig. Patawad po. Ang buong plaza ay naghihintay sa hininga. Itinaas ni Elia ang kanyang kamay. Ang kamay na naghele sa batang ito. Ang kamay na nagluto ng kanyang mga paboritong pagkain. Ang kamay na yon ay dahan-dahang bumaba, patungo sa ulo ni Lenny. Ngunit huminto ito. Huminto ito sa hangin. Ilang pulgada lang mula sa buhok ng kanyang anak.
Ang kamay ay nanginginig, nag-aalangan, nahati sa pagitan ng alaala ng pagmamahal ng isang ina at ng sakit ng isang pagtataksil na napakabigat. Ang nanginginig na kamay ni Ilya ay nanatili sa hangin. Ang sandaling iyon ay parang isang kawalang hanggan. Sa mga mata ni Lenny, na nakatingala na ngayon, makikita ang pagtanggap sa anumang hatol. Alam niyang hindi siya karapat-dapat. Ngunit ang kamay ni Ilya sa huli ay dahan-dahang ibinaba. Hindi ito dumapo sa ulo ni Lenny bilang tanda ng pagpapala. Sa halip, marahan itong hinawakan ng balikat ng dalaga. "Tumayo ka, anak," sabi ni Ilya. Ang boses ay pagod, ngunit malinaw. Walang galit, ngunit wala ring init na tulad ng dati. At mamuhay ka ng tama. Iyon lang. Hindi isang pagpapatawad, hindi isang pagtatakwil, kundi isang utos, isang pagpapalaya para mamuhay at itama ang mga pagkakamali. Para kay Lenny, iyon ay sapat na. Mahigit pa sa sapat. Tumayo siya, yumuko sa huling pagkakataon, at tahimik na umalis sa entablado, dala ang bigat at ang biyaya ng mga salitang iyon. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ay nagsimulang humanap ng bagong normalidad. Nag-alok ang kapitan ng barangay ng legal na tulong para mabawi ni Nestor at Elia ang kanilang ari-arian, ngunit magalang silang tumanggi. "Tapos na kami doon, Kap," sabi ni Nestor kay Angel isang hapon. "Ang bahay na yon, puno na ng masasamang alaala. Ang lupaing iyon, tinaniman na ng pait. Paano kami muling mamumuhay doon ng payapa?" Gusto nilang magsimula muli. Isang simula na malinis. Isang araw, dinala sila ni Angel sa opisina ng isang abogado. Hindi para magsampa ng kaso, kundi para mag-ayos ng mga papeles. Sa harap ng isang notaryo, formal na pinirmahan ni Nestor at Elia ang isang dokumento, ginagawang si Angel ang kanilang legal guardian, ang kanilang tagapag-alaga, ang kanilang itinakdang tagapagmana. "Sigurado po ba kayo dito, Naitsay?" tanong ni Angel. Ang puso ay puno ng pagkaantig. Ngumiti si Elia, at sa unang pagkakataon, ang ngiting iyon ay umabot sa kanyang mga mata. "May 4 kaming pinalaki, pero sa huli, iisa lang ang nag-alaga. Ang pamilya, iha, ay wala sa dugo, nasa puso." Ang kanilang maliit na apartment ay unti-unting naging isang tunay na tahanan. Isang hapon, umuwi si Angel na may dalang isang maliit na paso ng halaman. "Sampagwita, para po sa bintana natin," sabi niya. Kinuha ito ni Elia. Inamoy ang mga mumunting puting bulaklak. Ang bango nito ay nagdala sa kanya pabalik sa hardin ng kanyang kabataan, sa isang panahong simple at puno ng pag-asa. At sa sandaling iyon, isang nangiti na dalisay at payapa ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang unang tunay na ngiti pagkatapos ng unos. Unti-unti, ang mga sugat ay nagsimulang maghilom. Isang linggo bago magpasko, abala silang tatlo sa pag-aayos ng kanilang munting tahanan. Nagsasabit sila ng maliliit na parol na gawa sa papel nang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan sila. Hindi sila nag-e-expect ng bisita. Binuksan ni Angel ang pinto. Walang tao. Ngunit sa kanilang paanan, sa may pinto, may isang kahon na gawa sa karton. Simple lang, walang pangalan. Maingat niya itong ipinasok sa loob. Pinagmasdan nilang tatlo. May kaba sa kanilang dibdib. Binuksan ito ni Nestor. Sa loob, naroon ang lahat ng pera mula sa kanilang passbook. Nakatali pa sa mga rubber band, eksakto sa halagang nawala sa kanila. At sa ibabaw ng pera, may isang sobre. Binuksan ito ni Elia. Sa loob, isang piraso ng papel, walang pirma. Tanging 3 salita lamang ang nakasulat sa nanginginig na sulat kamay. "Para sa Pasko." 1 taon ang lumipas. Ang amoy ng bibingka at putubumbong ay naglalaro sa malamig na simoy ng Disyembre. Sa maliit na apartment na ngayon ay isa ng masayang tahanan. Ang mga ilaw ng Pasko ay kumukutitap sa bintana
kasabay ng mga bulaklak ng sampagitan na namumukadkad sa paso. Angel anak, dahan-dahan lang sa pagsabit ng star. Baka mahulog ka. Sabi ni Elia, ang boses ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Okay lang po, Onay. Sanay na po ito. Sagot ni Angel, habang maingat na inilalagay ang parol na bituin sa tuktok ng kanilang maliit na Christmas tree. Si Nestor, na nakaupo sa kanyang paboritong silyang tumba-tumba, ay nakangiting pinapanood sila. Mas malakas na siya ngayon. Ang dating bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng gaan. Ang sakit ay naroon pa rin paminsan-minsan. Isang paalala ng nakaraan, ngunit hindi na ito ang namamahala sa kanyang buhay. Ang pera sa kahon, hindi nila ito ginalaw. Sa tulong ng kapitan, ipinagkaloob nila ang buong halaga sa isang lokal na ampunan. Sabi ni Elia, ang perang galing sa masama ay dapat gamitin sa mabuti. Si Angel naman ay hindi na Angel's Adventures. Ang kanyang channel ngayon ay Kwentong Puso ni Angel. Naging isa siyang respetadong documentarist, nagbabahagi ng mga kwento ng ordinaryong Pilipino na may hindi pangkaraniwang katatagan. Ang kwento ni Nestor at Elia ang naging pundasyon niya. Ang kwentong nagturo sa kanya na ang tunay na halaga ay wala sa views, kundi sa mga buhay na binabago nito. Sa labas ng simbahan, sa kabilang mga kalsada, may isang babaeng tahimik na nagmamasid sa kanila. Si Lenny. Hindi siya lumalapit, hindi pa panahon. Ngunit bawat linggo, nandoon siya. Tinitiyak mula sa malayo na maayos ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Nagsimula siyang mag-volunteer sa ampunan na pinagbigyan nila ng donasyon. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad puri, ang kanyang mahaba at tahimik na landas tungo sa paghilom. Sa loob ng tahanan, inilabas ni Nestor ang isang bagay na pinagkaabalahan niya ng ilang buwan. Isang bagong baul na kahoy, mas malaki at mas matibay. Ang pagkakagawa ay puno ng pagmamahal. Inabot niya ito kay Angel. Ito, sabi niya, ang boses ay malinaw. Para sa mga alaala na bubuuin nating tatlo. Naluha si Angel. Niyakap niya ang dalawang matanda. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang lahat. Ang sakit ng nakaraan, ang kapayapaan ng kasalukuyan, at ang pag-asa ng hinaharap. Natagpuan na ba nila ang kapatawaran? Siguro, hindi pa sa kabuuan. May mga sugat na nagiiwan ng pilat. Ngunit natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga, ang kapayapaan. Ang kakayahang matulog sa gabi nang walang galit at gumising sa umaga na may pasasalamat. At ang aral na iniwan nila ay malinaw, kumikinang na parang bituin sa gabi ng Pasko. Ang tunay na pamilya ay hindi mo kamag-anak sa dugo. Ito ay ang mga taong pumipili sa'yo, nag-aalaga sa'yo, at nananatili sa tabi mo, lalo na kapag tinatalikuran ka na ng buong mundo.